So, i-drawing na muna natin yung ating triangle. Wait. Wait. Okay. So, yung 60 degrees dyan, itong 60 degrees, nagre-represent lang yan sa triangle na yung triangle daw natin is equal. So, yung triangle natin, meron siyang sukat na 8 meters. Yan. So, lahat ng side, ibig sabihin, 8 kasi equilateral. Walang height yung triangle, kaya kukunin natin. So, using Pythagorean theorem, so pwede rin pag kunin nyo yung gitna ng ating triangle. So, ang gitna niyan is 4, then yung hypotenuse niya is 8. So, merong height niya na 6.9. Yan, kunin natin to. Meron daw siyang height na 6.9. So, yan. So, ang height ng triangle natin is 6.9. So, itong angle dito, pagdating sa isometric, hindi na siya magiging 60. Yan is nagre-represent lang yan para ipakita dun sa triangle natin na ang triangle ay equal. Pag wala kasing 60, hindi natin alam kung ano yung side dito, kung 8 ba, or kung same naman dito. Pwede kasing maging isosceles. Ito, pwedeng ganito yung, pwedeng ang dalawang side lang yung equal, then yung isa is hindi. So, dahil 60 yan, it means 60 din ito. Kasi ang triangle ay 180 degrees. So, balik tayo dito. So, yung height, meron ng height na 6.9. So, ang side is 8, equal sa 8. So, gagawa na tayo ng isometric. So, ang isometric ay, ang ginagamit na angle dyan is 30. So, naka 30 na tayo. Dito tayo. Ilan daw? 8. Then, ang gitna ng 8, kunin natin yung gitna niyan is 4. Ilan yung height? 6.9. 6.9. Yan. Yan, mga gusto. So, pag nakuha nyo na yung height, i-connect nyo yan dito. So, ito na yung ating pinaka-triangle. Next. So, dun sa ating yung binili kong drawing, baba ka daw ng gawin natin yung hexagon. So, baba ka ng 3.8. Yun yung pinaka-center ng ating hexagon. Okay. Then, ang sabi is 2.2. So, magiging 1.9. 1.9. Then, it is 1.1. Then, connect mo doon. Ano ka rin dito ng 1.9. Same naman dito. I-connect lang natin to. Then, ito is, ilan to? 1.1. Okay. Yan na yung ating hexagon. Ibahin natin yung kulay para ano. DLI that it is 1.2. So, 2.2. Okay, 2.2. Tapos, ang baba niyan, simula daw dito hanggang dito is 3.8. Yan, 3.8. Okay. Dito, baba ka daw ng 3.8. Okay. Tapos, simula dito sa center, baba ka ng 1.9. Bakit? No. Bakit 1.9 yung kanyang center? So, isa-isahin natin. Ang hexagon kasi, ang total angle niyan is 720. So, it means, itong kabuuan na to, yung angle na yan, meron niyang 120. So, i-times 6 natin. So, meron siyang 720. Okay. Isa-isahin natin. So, kunin natin yung side na to. So, magiging triangle na siya. Once na naging triangle yan, so, meron kang angle na 60. So, meron kang angle na 60. Tapos,
ito magiging ilan na lang? Magiging 1.1 kasi 2.2. Simula dito sa center line, papunta doon, yan ang 2.2. Tapos, hatiin mo yan, magiging 1.1. So, gamitin, para makuha nyo to, may angle kayo. Kung 120, kung 120 ito, hatiin mo, so magiging 60 na to. Yan. Tapos ito, magiging, ano to, magiging 1.1. So, yan. So, magiging 1.1. Kasi simula dito sa center line, papunta doon, yan ay 2.2. Parang kagaya dito. So, gagawa muna tayo ng hexagon. So, ilan yan? 2.2. Okay. So, sabi ko nga, lahat ng angle niyan is 120. So, i-times mo yan, yung 120, i-times mo yan ngayon sa 6. So, ang total niyan is 720. Okay? Now, so, kunin natin yung gitna niyan. So, i-ano lang natin, maglagay tayo ng triangle. Kunin natin yung isang side o yung isang triangle. Yan. So, ang triangle niya, nagtototal siya ng 60 degrees. So, equilateral triangle yung ating hexagon. Height niyan, ito yung pinakagitna, yung height. Di ba ang area ng triangle is base times height, 1/2 base times height. Okay. Ngayon, ang sabi, yung side ng ating, both side ng ating hexagon is equal siya sa 2.2. Kinuha natin yung gitna, so meron niyang 1.1. Yan. Same yan pag dito. Pag ito yung kukunin natin. Tulad ng sa ginawa ko kanina. So, ito, ang angle niya, ang pinaka-dimension niyan o pinakasukat niyan is 2.2. So, pag kinuha natin yan, ilalagay natin yung ating gitna. So, magiging 1.1. So, magiging 1.1. So, sana naintindihan nyo. Opposite niya, itong height na to, yung adjacent niya is 1. So, magiging tan equal to height all over 1.1. So, magiging, i-times mo yung tan 60 times 1.1. So, magiging 1.9. So, magiging 1.9 ito. Yan. Simula, nakuha na natin yung height. So, it means, kunin na natin dito. Ilalagay na natin siya. So, 1.9. 1.9, pababa. Tapos 30 degrees, 1.1. Connect mo doon. Same naman dito. Simula dyan. 1.9. 30 degrees. I-connect mo. Same. 1.1. 1.1. Okay. Tapos, dito. Same naman dito. 1.1. Yan. So, yan ating front view. Now, ang gagawin na natin, ipoproject na natin siya. Magagawa na tayo ng construction line using 30 degrees. So, dito, itong ating hexagon, project nyo lang doon pag ganito. Yan. Then, dito sa drawing natin, So, merong tayo dito. Drawing natin yung side. Ito is 1.5. Baba. Then 1.5. Tapos, connect natin to. Yan. Tapos yung center line, ito yung pinaka-sentro.
yan yung sa side. So, meron daw yung sukat, 1.5, 1.5 din ito. Okay, so 1.5. So, simula dito, dyan, dito na lang tayo. Simula dito, sukat ka ng 1.5. Tapos yun naman dito, sukat ka ng 1.5. Then, connect. Okay, yan na yung sa ating hexagon. Then, i-connect natin yung ating hexagon. Tingnan natin ito. 30 degrees. So, hanggang doon. Mix natin ito. Okay. Another 1.5 daw. 1.5. Tapos dito, 1.5. Connect. Yan. Ayusin na lang natin ito. And dito, i-project na natin to. Project din natin to sa 30 degrees. Tapos i-connect na natin dito. Then, erase natin yung mga hindi dapat kailangan. Para makita nyo. Then dito, anong i-erase natin? So, erase natin yung dito, yung part na ito. Then dito. Ayan. Tapos, ito tanggalin natin. So, yan yung sa ating isometric. Okay. Saan natin makikita yung 60? Kasi dito, mag-iba na yung angle niya. Yan. So, magiging 39 something na. So, mag-iba na yung angle dito. So, paano natin makikita yung 60? Okay. Lagay muna tayo dito. Ipakita natin yung ating isometric. Gawa muna tayo ng line. So, ito yung ating 30. Yan yung 30 natin. Ang pinaka-60 nyo dyan, saan ba yung pinaka-60? Ito yung 60. So, yan yung 60. Kasi naka-isometric tayo, naka-slant. Using ng 30. So, ang gawin natin, para makita nyo yung 60, diretso natin yung slant dito. So, yung side daw, so naka-30 pa rin yan, yung side daw is 8. 8, di ba? Then, hanapin natin, dito, yan yung hati niya, 4. Then, i-connect natin siya dito. Next, gawin natin to. So, connect natin siya dito, kasi, ito yung kabuuan ng 8. Ito, 8 yan. Tapos, connect natin dito, so 8 na yan. Yan. Then, ilagay natin yung ating angle. 60, and 60. So, yung side niyan, ito, ang side. So, bali, pinatayo lang natin siya. Ginawa natin siyang 3D. So, nandun pa rin yung 60 niya.